Hi everyone! Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako si Lerma Novales Sarmiento. At sa araw na to, ang topic ko ay Wind Wildfires sa Los Angeles, ganti ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. Na ang misyon ay magbahagi ng salita ng Diyos at magpahayag ng katotohanan. At sinabi ni Jesus na there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and in at the end of the earth. Sinabi ni Jesus na hindi nyo ba naunawaan o hindi nyo ba nalalaman na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan? At sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang. At sinabi rin ni Jesus na ating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na ang Espiritu Santo ay ang lumalang kay Jesus, na nagsugo kay Jesus ay ang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus. Sapagkat templo rin ng Espiritu Santo ang katawan ni Jesus. At sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi nagmula sa Ama ang nasa akin. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At sinabi rin ni Jesus na ang Ama at Anak ay parating magkasama. At sinabi rin ni Jesus na siya at ang Ama ay isa, sapagkat ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama, kung kaya si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria, ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ipinahayag ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang libakin mo, pagtawanan mo, ang Espiritu Santo ay pamumusong yon sa Diyos na lumikha sa'yo. Kaya wala yung kapatawaran na nilalait mo ang Diyos na lumalang sa'yo. Dahil sa kataasan ng mga sikat na artista sa Los Angeles, pinagtawanan nila at nilibak nila ang Panginoon. Pero hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo ay ang siyang makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ay siya ring may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at sa buong sanlibutan, na dapat lang kilalanin ng tao sa ating katawan na siyang ating Diyos at Amang Espiritual, para maging kaisa tayo ni Jesus na maging anak ng Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu. Sapagkat yung mga tao na ipinanganak lang sa laman, dito yun sa lupa nagmula. Pero yung mga tao na naging kaisa ni Jesus, na ipinanganak sa Espiritu, na ang kinikilalang Amang Espiritual ay ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan, ay bago na yung nilalang ng Diyos. Ang kanilang kaluluwa ay muli nang ipinanganak sa Espiritu at naging kapatid ni Jesus sa Espiritu, na ang Espiritu Santo lang ang kinikilalang Amang Espiritual. Kaya sinabi ni Jesus na ako ang daan, buhay, liwanag at katotohanan. Walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Sinabi ni Jesus na iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa inyo, na parating yung kasama, na siya rin magpapaalala ng lahat ng itinuro ko. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. So pag tinanggap mo ang Espiritu Santo sa puso mo, lahat ng mga itinuro ni Jesus
ay ipapaalala sa iyo ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Dahil ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Jesus ay siya ring iisang Espiritu na nanahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual at Espiritu na lumalang sa ating mga tao. Ang kataasan at kayabangan ng tao ang siyang magpapahamak sa tao. Dahil ang mga taong nagmamataas, nagmamayabang, at lumalapastangan sa Espiritu Santo ay hindi pinapatawad ng Espiritu Santo, kundi pinarurusahan din ng Espiritu Santo dahil nga naging kaisa sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa kanila. Honestly, ang nangyayaring kaguluhan ngayon dyan sa Los Angeles, California, yang sunog na yan, ay parusa at ganti ng Espiritu Santo sa mga tao sa Amerika. Dahil sa Amerika, ang mga tao ay mas iniibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Dahil ang Amerika, hindi naman talaga niyan sinasamba ang Espiritu Santo. Dahil kung titingnan nyo yung pera ng Amerika, sa likod ng pera nila, dun sa papel, nakasulat doon, "In God we trust." Sinabi ni Jesus na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao na hindi natin nakikita ng mata, ay ang nagbibigay ng buhay sa tao. Kung saan nagmula ang buhay nating mga tao. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Sa eskwelahan, iba yung katuruan. Itinuturo nila na ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Honestly, kapag tinanggap mo ng Espiritu Santo, mismo ang Espiritu Santo ang magpapakilala sa sarili niya. Na kaya ang tao nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng kanyang Espiritu. At ang katotohanan, ang katawan ng tao na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Dahil ang presensya ng Espiritu Santo, ang nagbibigay ng buhay sa tao at hindi ang pera. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso at kaisipan, patay ang kanilang buhay espiritual at natutulog ang kanilang kaluluwa. Sinabi ni Jesus na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Jesus, dahil kinilala mo ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan, ang iyong Amang Espiritual at Diyos na lumalang sa iyo, so gagamitin ka ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Na siya lang ang nag-iisang Amang Espiritual na dapat kilalanin ng tao, na dapat ibigin ng tao ng higit sa lahat, parangalan at dapat sambahin. Sapagkat ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang pera, hindi ang pagkain, hindi ang mga rebolto, santo-santohan at Diyos-Diyosan, hindi ang sino mang punong ministro na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo, kundi mismong ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos-Diyos ay maliligtas, kundi yun lang nagsasagawa ng kautusan ng aking Ama na nasa langit. Ang Ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Jesus, na lumalang kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. At si Maria, ang katotohanan, hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang nagsugok sa anghel na si Gabriel para pumunta kay Birheng Maria. Dahil ang katotohanan, ang katawan ni Birheng Maria
ay templo rin ng Espiritu Santo at ang lumalang kay Birheng Maria ay ang Espiritu Santo rin. Kaya ang tawag ni Jesus kay Maria ay babae lang. Hindi itinataas ni Jesus na tawagin mo si Maria na ina ng Diyos sapagkat si Maria ay tao na nagmula dito sa lupa. Pero si Maria, dahil ang kanyang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, siya yung pinili ng Espiritu Santo na babae dito sa lupa para magdalang tao para ipanganak si Jesus na maging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Dahil si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. At ang Espiritu ay Diyos, kaya sinabi ni Jesus na ako ay anak ng Diyos. Dahil si Jesus ay Espiritu, hindi siya tao, nagkatawang tao. Iba yung sinabi mong tao sa nagkatawang tao. Pag sinabi nagkatawang tao siya, hindi siya original na tao. So si Jesus, Espiritu nga siya, na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at ang Espiritu ay Diyos, kaya si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. At narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga taong hindi nauunawaan na ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus. At sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa amang nagsugo sa akin na parating kasama ni Jesus. At ang katotohanan, tayong mga tao, kapag lumisa na ang Espiritu ng Espiritu Santo dito sa mundo, ang ating katawan ay mamamatay at ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At ang katotohanan, ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao ay ang Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Kung kaya sinabi rin ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung ipinahayag ni Jesus kung anong magaganap sa huling panahon ay nangyayari sa realidad ng ating mundo. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga peste, ng mga kalamidad, at ng taggutom sa iba't ibang lugar. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na matagal nang may gera ang mga bawat nasyon. Panahon pa man ni Abraham, ang mga taga-Ehipto at ang mga Hudyo ay naglalaban na. Dahil si Abraham, siya yung sinugo ng sinungaling na si Satanas na pumunta sa Ehipto para linlangin si Parowa. Nasabihin kay Parowa, sinabi niya sa asawa niya na si Sarah, nasabihin kay Parowa na si Sarah ay kanyang kapatid na babae. Hindi ipinahayag ni Abraham at ni Sarah na sila ay mag-asawa, kung kaya nilinlang nila si Parowa ng Ehipto. At dahil doon, nagkaroon ng galit sa puso yung hari ng Ehipto, si Parowa, kina Abraham, dahil nga sa kanilang panlilinlang yung mga tupa, mga asno, yung mga donkey ba, yung lahat ng meron ng ang Ehipto na sagana sa kanilang lupa ay pinagkaloob din nila kina Abraham at kay Sarah. At sa galit ni Parowa, pinalayas nila na Abraham at Sarah sa Ehipto. Pero puno ng galit yung hari ng Ehipto, yung si Parowa, sa angkan ni Abraham at Sarah. At itong si Abraham, sa paglisan nila sa Ehipto, dahil nga pinagkalooban sila ni Parowa
pati ng mga tao, yung mga utusan nila. Si Sarah, may utusan niyang babae na ang pangalan ay Hagar, na itong si Sarah, dahil hindi nga magkaanak, inutusan niya si Abraham na pumatol kay Hagar na gawin bang maging ina noong anak ni Abraham. At kay Hagar ipinanganak si Ismael. Then, itong si Sarah sa kanyang katandaan, nagkaanak din ng isa pa, si Abraham, at pinangalanan niyang si Isaac. Si Jesus, doon niya pinanganak sa lahi ni Abraham kay Isaac, kay Sarah, kay Maria. So, Hudyo si Jesus bilang tao. Pero ang kanyang kaluluwa at espiritu, hindi yun Hudyo. Diyos yun. Anak siya ng Espiritu Santo. Kaya si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na bago pa man umira si Abraham, ay ako na nga. So, nagalit yung saling lahi ni Abraham na mga paring Hudyo kay Jesus, at ang mga paring Hudyo ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus sa krus. Ang mga Hudyo ay mga antikristo na siyang ipinahayag ko rin dito sa aklat na to, yung mga ano ni Abraham. Dahil si Abraham ay sinungaling. Kaya sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng Diyos. Ngayon, ibalik ko ang realidad na nangyayari ngayon sa Los Angeles. Dahil nga ang mga tao sa Los Angeles, yung mga sikat na tao, dahil popular sila, at yung gawa ng kasikatan, may pera, tanyag, inibig na nila yung kanilang sarili at ang pera. So, wala na silang takot sa Diyos. Kung kaya nilibak nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. At iba kapag nagalit ang Espiritu Santo dahil siya yung Diyos na makapangyarihan, siya yung gaganti para wasakin din yung kataasan at kayabangan ng tao. Dudurugin at uusigin ng Espiritu Santo ang mga taong kumakalaban at lumalapastangan sa Kanya. Ngayon, ang Amerika, ang Los Angeles, California, hindi nila maampat yung sunog dahil hanggat nananatili ang galit ng Espiritu Santo at pinarurusahan ka ng Espiritu Santo, daranasin mo yung mga pasakit, yung parusa na hindi mo talaga malilimutan. Honestly, ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama, ang pinakadakila na kapag winalanghiya mo, mamamatay ka. Kaya sinabi ni Jesus, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo ay yung may kakayahan na pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Honestly, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. So, nilibak, pinagtawanan, at nilapastangan ng mga sikat na artista sa Amerika, sa Los Angeles, California, mismo ay ang Espiritu Santo. Ngayon yung nangyayaring sunog dyan sa California ay ganti ng Espiritu Santo sa mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Kanya na lumalapastangan sa Kanya. Tayong mga tao, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Espiritu Santo. Dahil yung ating buhay ay libre lang nating tinanggap sa Kanya. Siya yung lumalang sa atin at tayo bilang nilalang, hindi tayo nakakahigit sa lumalang sa atin. Kaya yung Amerika, sinasabi ko sa inyo, itong pagpasok ng 2025, bago matapos ang 2025, yung dolyar nila, mawawala na yan ng halaga. At
yung bansang Amerika, dahil nga nilulupig na siya ng Espiritu Santo, pinarurusahan na ng Espiritu Santo dahil ang sinasamba naman nila talaga sa kanilang bansa, hindi ang Espiritu Santo, kundi ang kanilang dolyar. So, itong 2025, talaga sinasabi ko sa inyo, eto na yung katapusan ng kataasan at kayabangan ng Amerika. Lulupigin at dudurugin siya ng Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na makapangyarihan na nagsugo kay Jesus. At kapag ang tao ay nagsisi na at nagbalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Then malulupig na yung kasalanan. At kapag nalupig na ang kasalanan, wala na ang demonyong si Satanas. Kasi yung si Satanas, maaano siya sa impyerno lang eh. Doon siya, malalockdown siya sa impyerno. Kasi si Satanas yung demonyo na dati niyang anghel na nagmataas sa Espiritu Santo ay mawawala ng lakas. So yung mga tao na naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo katulad ng mga celebrity dyan sa Hollywood na pinagtawanan at nilibak nila ang Espiritu Santo, ngayon yung ganti ng Espiritu Santo ay patong-patong. Yung pinagmamalaki nilang mga mansyon, nasunog. Iba kapag gumanti ang Espiritu Santo. Lahat ng meron ka, sa isang kisap mata, kaya niya yung bawiin. At hindi lang yun niya yung babawin sa'yo sa paraan na wawasakin niya, kundi yung puso't isipan mo, mapupuno yun ng pighati, kalungkutan, panghihinayang. Hahanapin mo yung totoong kasiyahan at kapayapaan sa puso't isipan mo pero hindi mo makakamtan. Honestly, ang bunga ng Espiritu Santo, yung fruits of the Holy Spirit is love, peace, joy, patience, gentleness, kindness, and self-control. Maraming mga tao, hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa kanilang puso ng Espiritu Santo ang Diyos na lumalang sa kanila kung kaya sila'y nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang nagaganap na wind wildfires dyan sa Amerika, sa Los Angeles, California, ay ganti ng Espiritu Santo sa mga taong nanlibak, nangutya, at nagmamataas at nagmamayabang sa Kanya. Sa banal na kasulatan nasasaad, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili ay siyang ibababa ng Diyos. At ang sino mang nagpapakumbaba ay siyang itataas ng Diyos. Yung mga tao na mayayaman, kasi sinabi rin naman ni Jesus napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Mas mabuti pa raw ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. Dalang mayaman nga, hindi nila tatanggapin ang presensya ng Espiritu Santo sa buhay nila na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Sasabihin pa nila, hindi nag-i-exist ang Panginoon, hindi nag-i-exist ang Diyos. Sasabihin nila na mga imaginary, ano mo lang yon, imaginary ghost. Pero ang Holy Spirit, ghost talaga siya, Holy Ghost. Kasi hindi mo siya makikita ng mata Pero umiiral ang Espiritu Santo. At si Jesus nga ang nagpatotoo. Si Jesus ang nagpakilala. At kay Jesus mo, tatanggapin ng Espiritu Santo kapag naniwala ka sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan. Dito sa ating mundong ginagalawan, ang tingin ng ibang tao, dahil naging mapagmataas at mayabang sila sa Diyos,
Ang feeling ng ibang tao parang hindi na sila mamamatay. Pero hindi naunawaan ng mga taong ito, ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang lumalang sa atin ay siya ring magpag-aari ng ating buhay. Ay siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ay siya ring maghuhukom sa ating kaluluwa. Kung kaya sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Dahil kapag hindi mo kinilala, hindi mo inibig ang Espiritu Santo na siyang iyong amang espiritual, na siyang iyong Diyos na lumalang sa'yo, kapag hinukuman ka ng Espiritu Santo, sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo, lumayo ka sa aking harapan. Talagang sinasabi ko sa'yo, hindi kita nakikilala. So kung hindi mo kikilalanin ng Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos na lumalang sa'yo na may pag-aari ng iyong buhay, sa oras na ang kaluluwa mo ay hukuman ng Espiritu Santo, itatakwil ka rin ng Espiritu Santo. Kaya nasasaad din sa banal na kasulatan, kung anong itinanim mo, ay siya ring aanihin mo. Yung aanihin ng tao. Kung sa puso mo, ang itinanim mo ay kataasan at kayabangan, sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Anak ka ni Satanas na sinungaling, na walang paggalang sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na lumalang sa iyo. Pero kapag naging kaisa ka ni Jesus, na sumasampalataya ka, iniibig mo ang Espiritu Santo sa puso mo, na parati mong kasama na siyang iyong amang espiritual, hindi ka matatakot mamatay dito sa mundo. Dahil alam mo na ang tahanan mo ay hindi dito sa lupa, kundi sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Ang kaluluwa nating mga tao ay espiritu at traveler lang yan dito sa mundo. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan, dahil ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan na may pag-aari ng ating buhay. Ang bansang Amerika ay nahaharap ngayon sa mga dilubyo, sa mga pagsubok na hindi yun kinreate ng tao. Ganti yun ng Diyos, ng Espiritu Santo, dahil ang bansang Amerika ay, honestly, ay may dila rin ng ahas, sinungaling, na mapagmataas at mayabang, na nanlilin lang din sa mga tao. Para ang mga tao ay tumalikod sa Espiritu Santo at iduluhin ang demonyong si Satanas na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, ang bansang Amerika ay pinarurusahan na at nilulupig na ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, kung ang tao ay magsisisi, tatalikod sa paggawa ng masama, at magdarasal sa Kanya para humingi ng kapatawaran, pakikinggan ng banal na Espiritu ang inyong mga dalangin sa langit. At sinabi ng Panginoon, na patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupa. Ang Espiritu Santo, yung Diyos na makapangyarihan, ay ang may pag-aari ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Sinabi ni Jesus na hindi ako ang nagpapagaling at bumubuhay, nagpapagaling sa may sakit at bumubuhay ng patay, kundi ang Ama na siyang nagsugo sa akin. Si Jesus, yung kanyang katawan, honestly, ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na nagdusa dahil pinarusahan ng mga saling lahi ni Abraham, ng mga pari, ng mga Hudyo, na ipapako at ipapatay sa krus. Na hindi nila naunawaan na yung katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw ay mabubuhay akong muli. Honestly, dahil sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan ni Jesus, ang nagbalik ng buhay sa katawan ni Jesus kung kaya siya muling nabuhay na maguli, ay ang Espiritu Santo na parati niyang kasama.
Ang Espiritu Santo ay ang pinakamakapangyarihang Diyos na walang katapusan. Na kapag kinalaban mo, madudurog ka, mawawasa ka, at masisira ka. At kapag lumisan ka na dito sa mundo, hindi lang yun ang daranasin mo, yung hirap mo dito sa mundo. Dahil sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na at hinukuman na ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo dahil naging hudas ka sa Kanya, sa Espiritu Santo, naging mapagmataas at mayabang ka sa Espiritu Santo, so hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, itatapon ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo sa impyerno. At doon sa impyerno, gustuhin mo mang mamatay para makaalis doon sa lugar na yon, hindi ka na mamamatay. Dahil yun ang pinakahuli mong destinasyon. Doon babagsak ang kaluluwang mga suwail na mga hudas na nagmamataas, nagmamayabang, lumalapastangan at nanlilibak sa banal na spirito na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Honestly, kung tayo magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, itong mundo natin na puno ng kaguluhan at ng kadiliman, gawa ni Satanas, ng demonyong si Satanas, na siyang Diyos ng mga hudas, ng mga sinungaling, ng mga kampo ng kadiliman, na silang nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, sa Espiritu Santo. Ang ating mundo ay babaguhin ng Espiritu Santo dahil mawawala na yung mga anak ni Satanas na siyang mga masasamang damo, na siyang sinabi ni Jesus sa Parable of the Weeds, na yung masasamang damo ay yun yung mga binhi na inihasik ng demonyong si Satanas para maghasik ng kaguluhan. So yung mga tao na naging hudas, mapagmayabang, at nagmamataas sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, ay mga anak ng demonyong si Satanas na nagmamataas sa banal na spirito. Lulupigin sila ng Espiritu Santo at ang kaluluwa nila ay sa impyerno mapupunta. Dito sa mundo natin, buhay pa man yung mga taong nanlibak sa banal na spirito, dumaranas na sila ng mga pighati, paghihirap, kalungkutan at pagdurusa. Dahil nga, kinalaban nila ang Diyos, ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa kanila. Kung kaya hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at tanggapin nyo sa puso nyo ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa ating katawan, yung Diyos na lumalang sa atin na hindi natin kayang linlangin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!